Mataas na pala ang araw, napahaba ang tulog ko. Pero okay lang, minsan lang din naman makabawi ng pahinga. Diretso na ako sa labas kasi medyo marami tong isasampay ko ngayon. Kagabi ko to nilabhan para ngayong umaga, sampay na lang. At sakto, tirik na tirik ang araw. Kahit medyo late na gising, bawi naman sa init ng araw. Simpleng gawain, pero malaking tulong sa araw-araw. Pagkatapos magsampay, rekta na agad ako sa kusina. Pero ganun talaga, no? Walang break pag may inasikasong pamilya. Kahit pagod, tuloy lang. Kasi alam mong pagkatapos nito, may malinis kang kusina at mas magaan sa pakiramdam. Habang naghuhugas, napapaisip din ako. Simple lang yung ginagawa, pero dito umiikot ang araw ko. Sampay, hugas, loto, linis. Paulit-ulit man, pero may sense, may dahilan. At kahit minsan nakakapagod, may kunting saya pa rin. Lalo na pag nakita mong maayos na ulit lahat. Ayun, tapos na rin sa hugasin. Akala mo makapagpahinga na. Pero hindi pa pwede. Diretso agad sa susunod. Saing naman. 2 itlog, diretso na sa loob ng sinaing. Oo, sabay na silang maluluto. Tipid na sa oras, tipid pa sa effort. Isang pindot ng rice cooker, may kanin ka na, may ulam ka pa. Simple lang, pero malaking tulong na rin. Ayun, dahil late na gising, hindi na nakaabot magluto ng ulam. Kaya ito, napabili na lang sa labas. Minsan ganon talaga, hindi lahat napaplano. Pero okay lang yan, hindi man lutong bahay ngayon. Pero alam kong mabubusog at sama-sama pa rin kami. Sa totoo lang, hindi naman nasusukat sa luto kung gaano kaalaga. Nasa effort pa rin yan. Kahit sa simpleng pagbili, at least ready na. Mahalaga may kanin at may ulam. Basta alam mong di magutom ang pamilya. Ayun, kumpleto na, may kanin na, may ulam na. Kahit bumili lang sa labas, okay na rin. Pero alam mo, may isang bagay na hindi pwedeng mawala. Yung sabay-sabay kumain. Kahit gaano ka busy, kahit pagod. Iba pa rin kapag magkakasalo sa isang mesa. Dito nagkakausap, dito nagkakatawanan. At dito mas nararamdaman na pamilya kayo. Hindi kailangan bongga ang handa. Kahit simpleng kanin o itlog ang ulam o biniling ulam lang. Basta sabay-sabay, kompleto na din. Kasi sa huli, hindi lang naman pagkain ang mahalaga, kundi yung oras na magkakasama. Ayun, tapos na rin kumain. Pero hindi dito nagtatapos ang lahat. Yung mga buto at tira-tira, hindi itinapon. Initipon para sa mga alaga naming pusa. May 4 kaming alagang pusa. Yung simpleng tira sa hapag, nagiging pakain ng mga alaga na sumasama rin sa araw namin. Kahit maliit lang, nakakatuwang isipin na walang nasasayang. Lahat may pakinabang. Matagal din kaming hindi nakabisita dito sa pinapagawang bahay. Huling punta namin dito nung bagong taon pa. Kaya pagdating namin, unang bungad talaga, damo na ang sumalubong sa amin. Napakabilis na talaga ng panahon. Nung huling punta namin dito, pinadamuhan pa namin to para malinis at sakto din sa panahong yun may gumagawa dito. Dati, kita pa yung lupa. Ngayon, halos lahat natakpan na ng halaman. Di ko inakala na ganito nakakapal ang damo at ang mga ligaw na halaman. Nagiging masukal na tuloy ang palibot nito. Nakakatakot naman, baka pamahayan na to ng ahas sa sobrang kapal ng damo. Hindi kasi kami palaging pumupunta dito.
Pero sige lang, paglaanan ko ito ng oras para malinisan. Pero kahit ganun pa man, iba pa rin yung pakiramdam. Unti-unti nang nabubuo yung pangarap namin. Hindi man agad natapos to. Bawat bisita namin dito, ito ay isang paalala sa amin na malayo na rin ang aming narating. Di baling mabagal, importante umuusad. Pagod man pero sulit. Kasi alam mong para to sa pamilya. Balang araw, dito rin kami uuwi. Sa bahay na pinaghirapan at pinapangarap namin para sa aming pamilya. Pagka-uwi naman namin galing sa kabilang bahay, ito agad ako nagwawali sa ilalim ng mga puno. Di kasi tumawala ng kalat. Dahil tag-init ngayon, madaling natutuyo ang mga dahon. Madalas, nagsilaglagan ang mga tuyong dahon. Pag dito sa probinsya, normal na sa amin ang magwawalis tuwing hapon. Habang papalubog ang araw, unti-unting humihina ang init at doon nagsisimula ang simpleng routine. Walis dito, walis doon, pati mga tuyong dahon na parang araw-araw may bagong supply. Pero kahit paulit-ulit, may kakaibang saya. Habang nagwawalis, napapansin mo yung paligid, yung hangin na presko, at yung tahimik na buhay na malayo sa ingay ng syudad. Hindi man ito malaking bagay para sa iba, pero sa amin, parte na ito ng buhay namin sa araw-araw. Simpleng gawain, pero may dalang linis, ayos at konting pahinga sa isip. Sa probinsya, isa sa mga normal na gawain ang magsunog ng mga tuyong dahon tuwing hapon. Pero sa totoo lang, iba yung pakiramdam. Habang pinapanood mong unti-unting nauupos ang mga tuyong dahon, parang kasabay din nawawala ang pagod mo sa maghapon. Tahimik lang, walang ingay ng sasakyan, walang stress ng syudad. Ganito lang kasimple ang buhay namin sa probinsya. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod.